Excited ka na bang ipatakbo ang bagong motor mo? Pero bago mo ito isabak sa kalsada, may isang importanteng bagay na dapat mong malaman. Paano nga ba i-break in ang bagong motor? Mahalaga ba talaga ito? Sa process ng pag-break in, nakadepende ang performance at lifespan ng makina at kung paano mo ito gagamitin sa mga unang kilometro nito. Kailangan bang dahan-dahanin o pwede nang hatawin agad? Hello sa inyong lahat mga ka-MotoAsia! Welcome back sa aming YouTube channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmomotor. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang dalawang paraan ng pag-break-in, ang soft break-in and hard break-in. Ituturo ko sa inyo ang mga hakbang, tips at kung alin ang mas akma sa pangangailangan ng iyong motor. Kaya't samahan niyo ako mga ka-MotoAsia dahil sa video na ito, aalamin natin kung paano maaalagaan ang ating bagong makina para mas tumagal ito at mas mag-enjoy ka sa mga biyahe mo. Ang pag-break-in ng bagong motor ay isa sa pinaka-importanteng process na dapat bigyang pansin. Ang mga first kilometers ng motor mo ang magtatakda ng tono para sa performance at durability nito in the future. Sa tamang break-in, mas magiging maayos ang takbo at mas matibay ang mga piyesa ng makina. Unahin natin ang soft break-in. Sa paraang ito, ang goal ay unti-unting paandarin ang motor sa loob ng 800 to 1,000 RPM. Sa unang 300 kilometers, mahalaga na iwasan ang mataas na RPM. I suggest na huwag lumampas sa kalahati ng maximum RPM ng iyong motor. Halimbawa, kung ang maximum RPM ng motor mo ay 10,000, dapat ay hindi ka lalampas sa 5,000 RPM sa unang part ng pag-break-in period. Sa mga susunod na 300 to 500 kilometers, unti-unti mong pataasin ang RPM. Ngunit iwasan pa rin ang full throttle. Dahil sa soft break-in, unti-unting nag-a-adjust ang mga piyesa ng makina. Sa prosesong ito, nakakatulong itong magkaroon ng tamang sealing sa piston rings. Matapos ang 1,000 kilometers, maganda na magpalit ng langis at simulan ng gamitin ang motor sa normal na takbo. Ang soft break-in ay mas ligtas at nagbibigay ng gradual adjustment sa makina na nagre-resulta sa mas mahabang buhay ng motor mo. Kaya't huwag na huwag kakalimutan na i-observe ang tamang RPM at speed limit sa unang mga biyahe mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang hard break-in. Sa paraang ito, after mong makuha ang motor, agad mo itong ipatakbo sa mataas na RPM kahit na bago lang. Sa unang ilang kilometers, pinapayuhan kang ipatakbo ito ng mas mabilis at paiba-iba ang throttle position. Ang layunin ng hard break-in ay mabilis na masil ang piston rings at makuha ang tamang adjustments na mga piyesa ng makina. Pagkatapos ng ilang kilometers, mahalaga ang pagpapalit ng langis upang matanggal ang mga metal particles sa mga na-adjust na piyesa. Ang hard break-in ay maaaring magresulta sa mas mataas na performance, pero tandaan na mas mataas din ang risk ng premature wear and tear sa mga piyesa. Kaya't kung ikaw ay gagamit ng hard break-in, dapat ay handa ka sa possibility na mas mabilis na magkaproblema ang motor mo sa hinaharap. Ngayon, ang tanong, aling break-in method ang dapat mong piliin? Ang soft break-in ay mas safe at magandang choice kung regular na gamit lang ang motor para sa daily commute. Ito rin ay magandang choice dahil ito ang nire-recommend ng motorcycle manufacturers. Pero kung ikaw ay performance rider at gusto mong makuha ang maximum power mula sa motor, baka mas bagay sa iyo ang hard break-in. Importante na ang tamang break-in method ay nakadepende sa iyong purpose at sa klase ng paggamit mo sa motor. Kung nag-iisip ka pa kung anong approach ang gagamitin mo, dapat i-consider ang mga tips at guidelines na nasabi ko. At ayan na nga mga ka-MotoAsia, natutunan na natin ang tungkol sa soft at hard break-in ng bagong motorcycle. Ang tamang pag-break-in ay mahalaga hindi lamang sa performance kundi pati na rin sa mahabang buhay ng iyong motor. Kaya't siguraduhin na sundin ang tamang proseso kahit na anong pamamaraan ang pipiliin mo. Sana ay nakatulong ang aming video. Salamat sa panonood at kita-kits ulit tayo sa susunod naming videos.